Good evening, everybody. This is Jarbert Bergaze, and welcome to Jarbert Talks. In tonight's conversation, I just want to talk to you about this concern kasi may nag-PM po sa akin at tinanong po niya kung may laban po ba daw ang mga teachers na hindi po major ng English in the application here in Taiwan. Actually, marami na rin po akong narinig nito before kasi common po ito ng mga concern ng ating mga kababayan talaga. Siyempre, alam naman natin kung gaano kahirap po ang mag-apply dito sa Taiwan, what are the requirements na kailangan yung i-fulfill at i-prepare. So, gastos po yun, malaking pera po ang kailangan ninyong i-google para dito. Kaya gusto din po nilang makasigurado if meron ba talaga silang puwang dito sa Taiwan. So, in this particular video, try kong sagutin iyon at saka bigyan kayo ng malinaw na explanation as much as I can para matapos na itong mga problema na ito. Okay. Bakit po equal po ang chances ng mga teachers dito sa Taiwan? Kahit ikaw po ay major ng English or hindi man. Kasi nakasaad po doon sa policy, okay, or yung nakastipulate po doon na rules na kung bakit po kayo qualified na makapag-apply dito is hindi po nakabase sa inyong major, okay? Kundi sa inyo pong citizenship. Ibig sabihin nun, ang nakalagay doon, kung ikaw ay isang teacher na galing sa mga bansang ito, you are qualified to apply. Okay, ano pong tinitingnan nila? Yung mga bansa po na ang English ay kanila pong either common language or national language. Okay? Yan po ang kanilang basis actually. And sa case po ng Philippines, dalawa po ang check natin doon. Ibig sabihin nun, ang Philippines po, national language natin ng English, at the same time, common language po natin ito. Kasi kahit sabihin natin na sa Philippines, hindi lahat nakakapagsalita ng English talaga properly, but halos lahat ng mga Filipino people is nakakaintindi po talaga ng English. Kasi yung mga dokumento natin, naka-English po yan. Common po natin na language ang English. Kaya any teacher po from the Philippines, you are qualified to join the program. Huwag niyo pong isipin na hindi po kayo major ng English, maliit lang po yung chance ninyo makapasok. Nako, ang dami-dami po dito ngayon. Dito sa Taiwan, napakarami pong hindi po major ng English na namamayagpag po yung kanilang mga career. And isa po ako sa kanila kasi hindi naman po ako major ng English. Pero nag-survive naman po ako. At saka napakarami pa pong mga teachers dito na hindi po nila major ang English pero ang gagaling po nilang magsalita. Okay? Gaya ng sinabi ko po sa inyo, ang pinaka-basis po ni Taiwan to accept teacher ay ang quality po natin sa pagsasalita, yung communication skill po ninyo. Kasi napakarami pong mga science major, mga math major, physical education major, and even Filipino major na ang gagaling po nilang mag-English. So everybody po is qualified to join at equal po yung chances natin to get a spot here in Taiwan. Kaya wag po ninyong i-down yung sarili ninyo na because you're not an English major, maliit na lang po yung mga chances ninyo para makapasok dito. I'll give you an example. Totoo ito ha, hindi ko to katang-isip or gawa-gawa lamang. During my time, nung nag-a-apply ako yung nauna sa aming dalawa. Okay? Nung nakapasok na ako mga my dear, tinulungan ko din yung kakilala ko, which is confident ako na makakapasok siya kasi major ng English tapos meron siyang master's degree. Full page talaga po ito. So ngayon, pinigay ko sa kanya lahat, pati yung mga sagot. Again, napaka-generous ko talaga na tao when it comes to information, lalo na kung tapos na ako dyan. Aanhin ko yan. So ipamamahagi ko talaga yan sa mga kakilala ko. So ngayon, isa siya sa gusto kong tulungan. So ginaid ko talaga siya pati doon sa mga Q&A, binigyan ko siya ng mga possible answers, paano niya ito sagutin, na magmumukha talagang napakagaling na. At saka ready na talaga siya. So ngayon, lahat tapos na kami. After the interview, hindi po siya nag-qualify. Again, English major po siya, ako po ay hindi. Pero sa amin pong dalawa, ako po yung successfully na nakalipad
at siya po ay hindi po nakapasok sa program. Pero nakapag-abroad pa rin naman po siya, sa ibang country nga lang siya nakapunta. Pero ako po ang nag-qualify sa TFETP. Kaya hindi po nangangahulugan na dahil major po tayo ng English, malaking edge po natin ito. Although sa mga magagaling talaga, yes, you can use at magagamit nyo ang knowledge nyo sa English as an English major. Pero, ang ginagamit kasi natin dito sa Taiwan, napaka-basic lang po na conversation ang kailangan. Kaya ang quality po ng ating pagsasalita, ang clarity po ng ating pag-pronounce ng mga words, ang pinakamahalaga po dito. Okay? Hindi po yung kung ano yung major po natin. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa. As long as alam niyo po sa sarili ninyo na magaling talaga kayong magsalita ng English, go at ilaban niyo po iyan. Pero kung sa tingin nyo po, hindi din po kayo magaling talaga, kasi alam naman natin sa sarili natin kung kaya natin eh. May mga ibang professionals kasi in the Philippines na talagang hirap pa rin po silang makabuo ng sentence, and we have to accept this reality. 'Di ba? So, kung ikaw ito na professional or teacher in the Philippines na alam mo sa sarili mo na ang English ay hindi ganon kadali para sa iyo, wag na po kayong mag-try. Kasi baka po magastusan lang kayo, mahirapan lang kayo or whatsoever, try na lang po kayo sa ibang country. Kasi dito po talaga medyo mataas po yung kanilang qualification at standard sa pag-hire ng isang teacher. Lalo na po ngayon, sabi ko nga sa inyo before, marami na po ang nagka-interest na pumasok dito sa Taiwan at maging member din po ng TFETP. Kaya labanan talaga ito, pagalingan talaga, ibuhos mo talaga lahat. If dito yung gusto mo, bigay mo talaga lahat sa lahat ng mga procedure sa pag-a-apply, dapat pinaka-the best mo po iyan. Kasi nga, labanan na po ito. Okay? Naintindihan po natin, so i-clarify ko lang sa inyo na ang pagtanggap po nila ng foreign teacher dito para magturo ng English ay hindi po nakabase sa ating major. Okay? Kundi sa atin pong citizenship. At tayo po ay Filipino, part po tayo sa mga bansang kinoconsider nila na magturo ng English dito because in the Philippines, it is written in our constitution na ang English po ay ating national language and it's also commonly spoken in the Philippines. Okay? So hope this helps. Bye-bye!